Total lunar eclipse sa darating na March 3, matatanaw ba natin ng klaro? Alamin. Pag-iral muli ng frontal system sa bahagi po ng Taiwan, magdudulot ng bahagyang ginaw na naman dyan sa bahagi ng extreme northern Luzon. Pero patuloy na alinsangan o ramdam na hot humid na panahon sa nalalabi ng bansa. Ng bahagi ng Mindanao, makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, may pagkidlat at pag-ulog. Posibleng pagbaba ng low pressure dito sa bahagi ng southeastern ng Mindanao o katimugan bahagi ng Mindanao, posibleng matanaw o mamamataan sa unang linggo ng Marso. Magiging active low pressure ba ito? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw o huling araw na po ng Sabado ng February 28, 2026. Ang oras sa ating Boss Web Mimaga ay alas 11:45 na ng magtatanghaling tapat. Huling araw na po ng February, so bukas ay unang araw na po ng Marso, which is gaya nga po nating sinasabi, ay maaring anytime ay nitong unang linggo ng Marso, posible na pong ideklara ni Pag-asa ang pagtatapos na po ng onset ng amihan at magbigay buhay na po ito sa pagpasok po ng hot dry season. Pero gaya nga po nating sinasabi, ang pinaka-starting ng tag-init natin, pagpasok po ng vernal equinox na po mismo. Pero inaasahan natin mga by second week po ay inaasahan na natin ang simula na o yung talagang wala na tayong amihan na inaasahan at puro easterlies na lamang po na magdudulot na po ng mas maalinsangang panahon sa atin sa bansa pagpasok po ng siguro nitong mga susunod na linggo po o ikalawang linggo po ng March. So expected natin by first week po, starting bukas po ay unti-unti, tuloy-tuloy na po mas makakaramdam tayo ng mas maalinsangang panahon na habang papasok ang unang linggo ng March po yan. So ine-expect na natin na magkakaroon na tayo ng mga reporting ng heat index forecast once na nagkaroon na tayo ng spiking o yung pagtaas ng heat index. So abang-abang na lamang mga folks. Sa ngayon, ang lagay muna ng panahon ay patuloy na magiging katamtaman ang panahon natin. General weather po ito kasi may mga follower tayo nagsasabi sa kanila daw ay mainit ang temperatura. Hindi natin tinutukoy nito ang isang bayan o isang lugar lamang. Ang tinutukoy natin ito ay general weather po. Pag sinabing general weather ay almost kabuuan po ng Pilipinas yung tinitingnan natin na magiging lagay ng panahon. So pag general weather halos pangkalahatan po yun. So wag po tayong malito po dyan. At magbabase naman din tayo sa forecast. So pag sinabi natin magbabatay tayo sa forecast at storm prediction, ibig sabihin anytime every 6 hours magbabago-bago po yung weather patterns niyan. So binabanggit lang natin yung kasalukuyang general weather ng lagay ng ating bansa po. So para sa mga kababayan natin na gusto pa rin nila malaman yung sa lugar nila. Well, kaya nga po tayo may ginagawa dito na webpage para makita nyo po dito yung lagay ng panahon sa inyo. Mas maalinsangan ba kayo o hindi? Gaya na aking sinasabi, punting nandito sa ating Almanac and Climate section under heat index nationwide. Ito mismo ay makikita ang pinaka-forecast po ng ating magiging heat index at temperatura. Yan, makikita nyo naman po dito mga folks yan dito sa amin sa Caloocan, ito po yung heat index at forecast namin. Mapapansin nyo po, hindi pa ba ganun katindi yung pagtaas ng heat index. So, hindi pa totally na talagang tag-init na tayo. Pwede nyo naman makita yan mga folks sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya nga po tayo meron ginagawa dito na chart. O, halimbawa, taga Tarlac kayo, Central Luzon, pwede nyo namang makita dito. So, sa inyo ba sa Tarlac, mataas ba ang inyong magiging temperatura? O, pwede nyo makita yan. Kung gusto nyo malaman yung specific temperature sa inyo, yan, click nyo lamang yan, makikita nyo po yung pinaka-heat index at makikita nyo rin dito yung pinaka-actual temperature niya na forecast at heat index, pati yung outside humidity. So, dito nyo po makukonclude kung ang general weather ba sa inyo ay kasali. At sinasabi nyo nga po,
aabot daw ng 34 degrees Celsius ang temperatura, pero mapakapansin nyo po sa forecast, 32 to 33 degrees Celsius. Almost pareho dun sa sinasabi ninyo. Pero it doesn't mean magiging mas maalinsangan kayo. Dahil mapapansin nyo po, yung heat index, alos hindi pa ganun katindi, kagrabe ang heat index. Masasabi na nating grabe yan kapag pumalo na sa 45, yan. Nagpo 44, 45 degrees Celsius na, yan. Talagang very extreme na. At yun talaga masasabi na nating mas maalinsangan talaga sa inyo. Sa atin, medyo kaya-kaya pa kasi natin yung ganyang temperatura eh. Medyo sanay tayo sa ganitong temperatura. Pero pag lumagpas na siya ng 35 to 36 degrees Celsius outside temperature, diyan masasabi na natin na talagang hindi na o halos hindi na kinakaya ng katawan natin yung init. So sa mga kababayan natin, pwede nyo naman makita yan at sa pinaka-global map at yung mga mula sa pinaka-actual weather station si Pag-asa, makikita nyo po yan dito. Yun yung pinaka-current temperature, yan makikita nyo po yan. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na kung saan mayroong nilagay na weather station. Automatic weather station po ito ni Pag-asa. Meron po tayong data niyan. So gusto nyo pong malaman kung mataas ba ang klima sa inyo o hindi maganda ang weather, makikita nyo naman po dito yan mga folks. Ayun, o tama naman din, 34 degrees naman talaga. Yan. Dito sa may bandang Zambales, 33. So mas maalinsangan kayo. Pero kung mapapansin nyo naman, merong mas mainit pa kaysa sa inyo. Kagaya na lamang dito, yan o, di ba? Mataas yung heat index. La Trinidad pa yan. O, hindi lang naman kayo ang may mataas na temperatura. Heat index po ito, Yan, heat index po yan. So, makikita nyo po dito na may mga mas matataas pa sa inyo sa Central Luzon na temperatura. Yan, So, pero kung titingnan nyo in general, halos hindi ganun kataas ang temperatura pa natin. Hindi pa ganun kagrabe. Pagdating pa talaga ng mga March yan, mga second week dyan, unti-unti mas mararamdaman na natin yung grabing init. So yung highest temperature po, base dito, ay Palawan, ang may pinaka-highest. O, di ba? May mas mataas kaysa sa bandang Tarlac po. So sa mga kababayan natin, general weather po ang sinasabi natin dito, hindi po yung specific lang na lugar. Kaya wag po tayong magtaka kung mas mataas ang temperatura ninyo. Hindi po yung ganun ang case pagka tayo ay nagbibigay ng general weather. So base dito sa ating Doppler radar imagery, wala masyadong kaulapan tayong namamataan dito. So masyadong manipis lang din ang kaulapan. So walang ine-expect na malawakang pag-ulan, mga isolated lamang. Localized thunderstorms halos wala rin, halos kukunti lang din. Yan, so nagkakaroon pa ng interference mode ang ating lightning detection system. Pero malinaw naman dito ay kakaunti lamang ang detection ng lightning strikes. Wala pa tayong masyadong active lightning strikes sa Pilipinas, so walang masyadong natatriangulate. Yan, kani-kanina lamang ito, mga ilan lamang, mga 5 ang nadedetect na active lightning strikes. Pero kani-kanina pa po yan. So medyo kukunti lamang ang pagkulog at pagkidlat base sa ating lightning detection system. Sa current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds pa rin tayo. Malinaw yan, umaraw-araw pero hazy po ang paligid natin. So asahan natin na mananatiling moderate ang ating air quality na 57 index moderate. Magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Sa lowest temperature na itala na weather station, kininang 1:50 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.6 degrees Celsius. Kahapon, pinaka-highest na ang temperatura sa amin sa Caloocan, 32.3 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:05 PM. Ibig sabihin ng aming heat index kahapon, mataas-taas na at 42.2 degrees Celsius na init pandama o init factor po. So medyo tumataas na talaga yung ating alinsangan na unti-unti. Sa PX6 Simpson past 24 hours naman, nanguna ang Tugigaraw sa may pinakamainit na. Ayan, nakakaramdam na po ng mas mainit na temperatura ang bandang Cagayan Valley, kabilang na ang Tugigaraw area. Yan, mga typical yan, Tugigaraw at saka San Jose, Occidental Mindoro, ang kadalasan ang nangunguna sa may pinakamataas na temperatura pagka pumapasok po yung hot dry season. So take note yan mga folks ha. Sa lowest temperature naman sa Baguio ay nasa 15 degrees Celsius po o 15.6 degrees Celsius po ang kanilang lowest temperature. Mapapansin niyo po tumataas na rin yung kanilang lowest temperature sa Baguio.
Sa Inula naman, ang General Santos City, nakaranas sila ng total rainfall of 31.5 degrees at 31.5 millimeters, sorry. So matatapos po ang February 2026 dito sa amin sa Caloocan, magiging total rainfall lamang sa amin ay 51.3 millimeter na po ang total rainfall. So kakaunti talaga, at pagpasok po ng hot dry season yan, ina-expect natin na magiging mas mababa po ang magiging total rainfall namin dito sa Caloocan. Pwede nyo makita yan, ma-review yan sa ating graphs and records, sa station time records o yung ating NOAA climate remotes. Mapapansin nyo po na pag pumapasok ang hot dry season, bumababa ang average rainfall sa amin sa Caloocan. At sa humidity natin, katamtaman po, tumaas ng 1% since last hour. At ang ating barometric pressure, 1,009 hectopascals, babagal ang pagbaba nito since last hour. Low tide po tayo mga folks, pero mataas po yung ating pag-alon ha. So double check natin gamit ang ating global assessment monitoring for significant wave height. So kung titingnan natin sa significant wave height ay hindi naman gaano kataasan ang pag-alon. At least mga within 1 meters. Mga between 1 meter, 1.5 meters lamang ang alon. Pero medyo roughy pa rin yan ha mga folks ha. Lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa. Yan, sa Southeastern Luzon hanggang Eastern Mindanao. Kumpara sa bandang kanluran po ng bansa, mas mababa po o halos mas kalmado po ang alon. Hindi kagaya sa silangan. So medyo maalon-alon pa rin po tayo dyan sa silangan ng bansa. Ingat pa rin sa mga tatawid o yung mga mangingisda natin na maliliit po lalo na. Medyo delikado pa rin yan kahit papano, kahit na within 1.5 meters ang taas ng alon. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 6:13 AM at lulubog po ito mamayang 6:03 PM. At ang ating waxing gibbous na po at 87% illuminated. Yan na, malapit na mag-full moon. Eksakto, March 3 po yan mag-full moon na kung saan matatanaw natin ang rare na total lunar eclipse na naman sa Pilipinas. So, ihanda-handa nyo na po yung mga teleskopyo ninyo. Yung sa akin, nakabaklas pa. So, kailangan ma-ready ko na rin po. Dahil minsan lang natin matatanaw yan. At sa moonrise and moonset, so far, mamayang hapon po itong mag-moonrise sa 3:05 PM. At kinabukasan na po ng madaling araw ng 4:20 AM ito, lulubog. So, take note po ha. Again, yung ating binabantayan na schedule nyo na po mga folks, lalo na sa mga associations natin dyan. March 3 po ang ating gaganapin na total lunar eclipse po. Mag-starting po yung pagpasok po ng pinaka-umbral ng Earth o yung pinaka-outer shadow ng Earth. Starting niya mga around 5:30 ng hapon sa atin. Yan, or 6, mga ganyan. Kung saan medyo madilim na sa atin noon, so mga bandang magsi 6 PM na po, medyo may shadow na yon ng unang gray shadow ng moon, ng Earth na co-cover sa moon. Yan, medyo matatanaw na natin. Ang maximum luminosity po niyan ay eksakto oras natin sa Pilipinas, 7:34 PM po. Yan po yung maximum luminosity, yung pinaka-maximum na total lunar eclipse na po yan, ha? So, para sa further details, pwede nyo po makita yan sa aking webpage, yung magiging data. Yan. So, nakikita nyo po dito ang expectancy ng oras at ano yung mga areas na makikitaan. Yan. So, kitang-kita yan sa Hawaii. Ang pinaka-sentro niyan ay sa bandang Hawaii po. Yan, sa sakop na Amerika. Ang kitang-kita nila yung pinaka-total lunar eclipse. Sa Pilipinas, at least mga around 75%. Matatanaw pa rin natin yan. So, magre-red moon pa rin po yan. Matatanaw natin sa Pilipinas. Yon. And then, after nyan, kung merong... then, after nyan, may susunod ba ulit na fenomeno na matatanaw natin sa Pilipinas? Well, kung titingnan natin dito, halos wala. Puro Amerika ang merong eclipse na matatanaw sa kanila. Yung susunod na total solar eclipse sa Amerika na naman, halos Northern Hemisphere. Yan o. Tanaw na tanaw sa Northern Hemisphere. Bandang Greenland ata ito. By August naman, bandang August 12 naman, ngayong taon. Sineswerte ang Amerika, kadalasan sa kanila ang may mga event of eclipse. Yan, August 28, meron na naman. Lunar eclipse naman. Partial lunar eclipse nga lang ito. Then, annular solar eclipse naman, Amerika na naman. Southern America naman magaganap. Next year na ito, February 2027. So,
sa Pilipinas, meron, kaya lang halos very partial lang natin matatanaw dito, according dito ha. So, merong penumbral lunar eclipse, penumbral, konti lang, medyo lang natin matatanaw sa Pilipinas, no? Medyo, merong penumbral, so medyo magigray lang siya, pero hindi natin masyado halata. Medyo magdadark lang ng konti yung moon, yun. Pero yung red moon, halos hindi. Since penumbral ito, hindi masyado tanaw yung pinaka-red niya. Yun. And then, next year na po yan. And then, July 2027, penumbral lunar ulit. Matatanaw din natin sa Pilipinas, pero halos hindi natin masyado halata. Hindi masyado halata. Kasi, yung pinaka-outer shadow ng Earth, halos hindi tatama sa moon. Yan. Dadaan lang siya, pero halos hindi halata. So, hanggang next year, wala tayong ine-expect na magandang eclipse na matatanaw natin sa Pilipinas. Kaya, yung magaganap po na total lunar eclipse sa darating po na March 3, mga Tuesday, sa darating na Tuesday, ay pagkakataon na po ninyo na matanaw ito. Minsanan lang po talaga na natsetsempo sa Pilipinas na matatanaw natin to. Huwag na po natin palagpasin ang pagkakataon. Ang pagdasal na lang natin, sana maganda ang panahon. Yung clear skies po. Sa local weather outlook natin para ngayong Sabado hanggang bukas ng Linggo, sa expected po na magiging klaro daw ang ating papuwid, pero expected partly to mostly cloudy ang maghapon pa rin base sa actual natin dito sa amin sa Caloocan. So expected yan sa Metro Manila. Ganon din daw bukas, pero partly cloudy ang in-expect, partly to sa mostly cloudy po ang expected dyan. Nagiging clear skies na siguro mga bandang tanghali, pero pagsapit ng bandang hapon magiging maulap na naman po. Yung tsansa ng pag-ulan, napakaliit lamang po. So, very minimal ang tsansa na magkakaroon ng mga isolated rain showers. Kung pumasok man yan, very minimal na lamang at very isolated lamang na mangyayari. Highest and lowest na pressure expected, 32 degrees Celsius. And lowest na pressure expected ay 22 to 24 degrees Celsius. So, diretso po tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po, mga ilang kaulapan lamang sa may bandang Mindanao ang matatanaw natin. So, typically, ang eastern sections at southern sections sa Mindanao, makakaranas po kayo ng mas maulap na panahon na may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog sa halos maghapon po. Kabilang na ang buong Davao region po yan, northern Mindanao at central ng Mindanao. Kabilang ng Sorsogon, Barm, Maguindanao. Yan, magiging maulap po tayo. Expected ang mga isolated na mahihina at mga katamtamang pag-ulan sa maghapon po. So, dala na lamang po ng payong mga folks sa Zamboanga Peninsula, very gloomy rin tayo at maulap na himpapaw rin. Sa hapon ay may forecast din ng mga pag-ulan. Isolated lamang ito ng mga mahina at katamtaman. So, may mga localized thunderstorms na naka-forecast at least 40 to 55% chance. Medyo mas mataas po yung forecast na magkakaroon ng mga isolated rain showers sa may bandang Mindanao po, lalo na sa silangang bahagi nito, so magdala na lang ng payo mga folks. Sa Visayas hanggang South Luzon, magiging mas katamtaman ng panahon, partly to mostly cloudy po tayo. So, maliitan lamang din ang tsansa na pag-ulan, lalo na sa hapon, pero magiging mas hot humid ang panahon natin, madalas. Kabilang na ang most of Cebu, Negros Region, Bohol, mapa Eastern Samar man yan, Leyte, o Panay Island po. Dahil kung sisilipin natin sa Himawari Sat ni Pag-asa, makikita natin na halos walang ganong kaulapan ang matatanaw dito. Maninipis lamang. So, very minimal lamang ang isolated rain showers hanggang sa South Luzon, kabilang na ang Palawan, Mindoro, Calabarzon, kabilang na Metro Manila at most of extreme Northern Luzon o halos buong Luzon po ay halos very minimal lamang ang kaulapan natin. So, typically, very gloomy lang tayo sa maghapon o sa magdamag. Pero yung mga tsansa na pag-ulan ay very isolated at very minimal lamang ang mga tsansa. Hindi kagaya sa may bandang Mindanao na kung saan mas mataas po dahil may mga surface po dyan at bumababa yung atmospheric pressure dyan. Bunsod po ng mas mainit na temperatura dyan, so hindi mawawala ang pagbaba ng mga low pressure systems. Bumababa yung atmospheric pressure. So, may mga posibilidad na magkaroon ng shallow low pressure area dito sa area na ito. Take note po yan. Yung pagitan po na yan dito, may expectancy of shallow low pressure area, pero yung natatanaw natin na posibleng maging active na low pressure area ay very minimal lamang ang forecast na mangyayari po yun. So maliwanag yan mga folks ha. Titingnan natin sa pinaka water vapor, halos walang gaanong water vapor sa parte ng Luzon dahil sa malakas po yung tulak ng easterly, so malakas na po yung easterly trade wind natin dito.
lumalakas na. And then, yung mas mainit na temperatura dito na kung saan ay nagkakaroon ng mga accumulated water vapor. So, very normal po na mangyayari yan. So, maging sa CIMS Doppler, mataas ang mga tsansa na pag-ulan sa iba ng Eastern Mindanao at ilang bahagi ng Davao Region. Hindi masyado natin nakatatanaw sa nalalabi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. So, very, very small chance lamang tayo na magkakaroon ng posibleng isolated rain showers dito sa Metro Manila. Magdala pa rin ng payong dahil expected po matirik ang ating haring araw kahit naglumi po at kasabay ng maalinsangan na panahon na. Umaalinsangan na talaga sa atin. So, take note yan. So, meron bang inaasahan tayo na tropical wave? Well, posible po sa unang linggo ng March dahil may accumulated nga po na mataas na temperatura dito sa katimugang bahagi ng bansa na kung saan may mga tsansa po ng pagbaba ng atmospheric pressure. Base dito kay GFS, dito sa may bandang southeastern ng Mindanao, medyo may mga pagbaba dito ng forecast, ng simulation. So, posibleng shallow low pressure area yan, pero yung magiging aktibong low pressure area, napakaliit lamang at malayo pa sa forecast ni ECMWF. Although, nakikitaan din natin, bumababa rin yung atmospheric pressure, nagwa 1,006 hectopascals. Kaya hindi maiiwasan na posibleng merong shallow low pressure area dyan. Pero yung cyclonic event na magiging cyclone, napakaliit ang tsansa. Sa ngayon sa ngayon. So, yan lamang magkikonsidera natin. Kaya expected po sa mga darating na araw sa bandang Mindanao makakaranas tayo ng malawakang pag-ulan. So, take note yan. Hindi kagaya sa bandang Luzon, very minimal lang talaga sa ngayon na tayo ay magkakaroon ng above average rainfall po. Gaya ng ating mga report ng mga nakarang araw. Yan. So, hindi natin maintindihan itong si NABGEM. Wala tayong data ngayon kay NABGEM. So, chine-check natin kung may alternative ba si NABGEM na latest ang kanyang precipitate hour. Wala siyang update. Huminto na yung data niya since November 25 pa last year. So, hindi mo na natin magagamit kay NABGEM. Hanap tayo ng alternative data mula kay NABGEM. Anyway, sa ating global spectral model, makikita natin dito, nagkakaroon nga po ng shallow o pinaka-shallow dito. Bumababa yung atmospheric dyan. Diyan, halos dito sa may ng southeast of Mindanao. Yan. Pagpasok na po yan, unang linggo po ng March, yan, starting this first week of March, magkakaroon ng medyo shallow circulation dito o shallow tropical wave. Maaring maging low pressure iyan, pero yung pagiging aktibong low pressure niya ay maliit lang ang tsansa. So, sa mean sea level pressure, well, malinaw naman po, bumababa yung atmospheric pressure, umaabot sa 1,006 hectopascals. So, hindi mawawala ang pagiging shallow low pressure area niyan pagpasok ng first week of March. Kaya expected po na magpang-abot yung surface trap dito sa may bandang Mindanao. Kabilang na ang buong Davao Region. Makakaranas kayo ng mga posibleng malawakang ulan po. Pero wala tayong alalahanin sa magiging lakas ng hangin niya. Dahil so far ay napakaliit ang posibilidad nito na magiging bagyo po. Just in case lamang na pumasok yung forecast na ito. So, yun lamang po ang analysis natin, pero sa nalalabi naman sa halos mga minimal lamang ang inaasahan natin na may mga pag-ulan po. Depende na lamang yan sa galaw ng atmospheric pressure dito sa katimugan at nung influence po ng easterlies natin na sasalubong po dito mula sa silangan ng bansa hanggang dito sa may banang salubungan ng medyo mas mababang temperatura sa kanluran. So, pag nagsalubong yan, typically ay magkakaroon tayo ng mas gloomy at saturated na paligid. So, posible po na tumodo yung outside humidity, then magkukos po yan ng precipitation o yung biglang buhos po ng ulan. So, yun lamang po ang inaasahan natin, pero wala tayong namamataang anomaly sa unang linggo. Kaya sa global traffic hazard nga po, malino na may at least 20% chance daw na posibleng may low pressure area. Well, maaaring magkaroon lamang ng shallow trough, pero yung pagiging bagyo nito ay natiling napakababa lamang mga folks. So, very, very minimal ang posibleng magkaroon tayo ng bagong low pressure area. So, titingnan natin dahil maaaring biglang mabulaga na lamang tayo kung nagkaroon ng Coriolis dito anytime. So, tingnan na lamang natin mga folks. Yan. Since wala naman at medyo kalmado naman yung ating actual satellite imagery, wala tayo sa ngayon na natatanaw sa ngayon na kung mangyayari po yung pinapakita ng mga forecast ng global spectral models. Samantala sa ulat lindol, well, after na mga sobrang noise na aking seismograph kahapon, then nagkakaroon na naman ng expanding ng ating mga metals dahil magtatag-init na. Normally yan dahil pagka tag-init kasi, yung mga metal natin
Pati yung mga lahat ng klase ng mga steel o mga bakal, kapag tag-init kasi dahan-dahan nag-e-expand yan kapag tag-init. So dahil sa very sensitive po yung ating seismometer, kahit ilang atom lang na mag-expand, automatic nagkokos yan ng grabing noise. Ayun, very noise ng na-detect natin mula kahapon. Typically kapag kaganyan nagkakaroon ng expansion tsaka contraction ng ating pendulum sensor. Pero it doesn't mean hindi pa rin ito makakadetect ng lindol, gaya na lamang nitong mga bandang kahapon po bago maghating gabi. Mga 11:52 AM nagkaroon ng pagyanig. And then ngayong umaga lamang, mga 9:53 AM o 9:52 AM ngayong umaga, nagkaroon tayo ng detection of earthquake. Ayun, may short period na seismograms na na-detect. So malalaman natin yan kung ano yan kay PHIVOLCS mula kaninang madaling araw. Malamang ito nga po yan. So alas 12 sa kanila, dito kasi mga 9. So umaga ito. Ito ay bandang Surigao del Sur po, naganap 12:23 ng madaling araw. Magnitude 4.8 po ito na may epicentral depth of 20 km. Medyo mababa ng konti. So hindi masyado na-detect dito sa atin sa Caloocan. Yan. Pero mga bandang 9 AM, mga 9:53 AM siguro, tingnan natin dito sa oras sa Theta Phi ni PHIVOLCS. Mga 9, ayun, mga 9:30. Nag-arrive kasi dito is mga 9:50. So, mga 9:50. Yan, 9:48 dito. So, magnitude 3.8, Sultan Kudarat naman kasi to. So malayo dito sa hindi yata nag-register dito sa kay PHIVOLCS. Pero may na-detect tayo kaninang 9:53 AM ngayong umaga. Yan. Walang data feed dito si PHIVOLCS, mga 9:53 AM, wala. Wala. 9:48 lang ang pinakahuli. So, walang na-detect si PHIVOLCS, so wala tayong idea. Triangulate ko na lamang po, pero malinaw na mayroong pagyanig na na-detect ang aking seismograph. Mula sa data feed ni PHIVOLCS, isa lamang yung may magnitude 4 tayo, na isang magnitude 4.8 sa may bandang Surigao del Sur. Ito po yan. And then the rest ko, konti lang ang total earthquakes na na-detect natin mula ngayong tanghali na. So, hindi ganon karami ang total earthquakes. Hindi natin alam kung isasama ito ni PHIVOLCS na nagkaroon ng lindol kaninang 9:53 AM. Mula sa pinaka-historical earthquake data, kung ilan na po yung total earthquake, dahil huling araw na nga po ng February, for the month of February 2026, nasa total earthquakes na tayo na 827 earthquakes, 781 dito is magnitude 2.0 pataas, 42 sa magnitude 4.2, at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0 pataas. So far, so good. Wala tayong recorded na kahit isang magnitude 6.0. Ayon na rin yan sa data feed ni PHIVOLCS. So, mukhang hindi na ito aabot ng 900 plus. Kung titingnan natin sa maghapon, dahil nakaka 827 earthquakes pa lang tayo. So, mukhang hindi na ito aabot ng 900 earthquakes pataas. Mukhang malabo na ito umabot. Magpapagpalit po ng month natin bukas ng madaling araw. So, at least, medyo minimal dahil halos magna 900 po yung total earthquakes. So, medyo hindi natin ba rin babaliwalain yan mga folks. Nataon lang na mas marami pong nagkaroon tayo ng pagyanig sa bandang Mindanao, kabilang na ang Sultan Kudarat. Kaya dumami yung mga pagyayanig mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw sa huling araw ng February 28, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng huling araw ng February 28, 2026. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa babang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na. Sa ating report, expected na makakaranas na tayo ng madalas na hot humid na panahon o medyo maalinsangan na ha. Pero generally ay moderate at katamtaman naman ang ating panahon. Maliban na lamang sa Mindanao na nakakaranas pa rin sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At visit lamang sa ating website sa gusto na malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.